The Holy Bible. Reading Plan, 8th Day, Tagalog Version, Genesis chapter 21 to 23, Psalms chapter 107, and Mark chapter 8. The Book of Genesis chapter 21. Ang pagsilang ni Isaac. Ika-21 kabanata. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sara ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sara at nanganak ng lalaki, kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaac. Nang 8 araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaac, 100 taong gulang na si Abraham. Sinabi ni Sara, "Pinatawa ako ng Diyos, at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol? Pero nagkaanak pa ako, kahit matanda na siya." Lumaki si Isaac, at nang araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdaos si Abraham ng isang malaking handaan. Pinalaya si Hagar at si Ishmael. Isang araw, nakita ni Sara na tinutokso ni Ishmael si Isaac. Si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo. Kaya sinabi ni Sara kay Abraham, "Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya, dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaac." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, dahil anak din niya si Ishmael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, "Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sara, dahil kay Isaac magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi, at magiging isang bansa rin sila, dahil anak mo rin siya." Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat, at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy, at lumakad siya na may layong mga 100 metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiiyak na nagsabi sa kanyang sarili, "Hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko." Ngayon narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, "Ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata, dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi." Pagkatapos, may ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlad niya. Pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng Paran, at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinapag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo. Ang kasunduan ni na Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang commander ng mga sundalo niya na si Pikol. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan, pati na ang aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito na tinitirahan mo ngayon, tulad din ng ipinakita kong kabutihan sa iyo." Sumagot si Abraham, "Isinusumpa ko." Pero dumaing si Abraham kay Abimelech tungkol sa balon na inagaw ng mga alipin niya. Sinabi ni Abimelech, "Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi mo naman ako sinabihan, at ngayon ko lang nalaman iyon." Kaya kumuha si Abraham ng mga tupa at baka, at ibinigay niya kay Abimelech.
Pagkatapos, gumawa silang dalawa ng kasunduan. Kumuha rin si Abraham ng 7 babaeng tupa at ibinukod ito. Nagtanong si Abimelech, "Para kanino ang 7 babaeng tupa na ibinukod mo?" Sumagot si Abraham, "Tanggapin mo ang 7 babaeng tupa na ito bilang katibayan na ako ang naghukay ng balong iyan." Dahil sa sumpaan nila, ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba. Pagkatapos ng sumpaan nila roon sa Beersheba, bumalik si Abimelech at si Pikol sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko roon sa Beersheba at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo sa mahabang panahon. Genesis 22. Inutusan ng Diyos si Abraham na ihandog si Isaac. 22 kabanata. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Pagkatapos sinabi niya, "Dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at pumunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog." Kinabukasan, maagang nagsibak si Abraham ng mga kahoy na gagamitin sa paghahandog at isinakay niya ito sa asno. Lumakad siya kasama si Isaac at ang 2 niyang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang 3 araw ng kanilang paglalakbay, nakita ni Abraham sa di kalayuan ang lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Kaya sinabi ni Abraham sa 2 niyang aliping, "Dito muna kayo at bantayan ninyo ang asno, dahil aakyat kami roon para sumamba sa Diyos. Babalik din kami agad." Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang mga kahoy na gagamitin sa paghahandog, at siya ang nagdala ng itak at sulok. Habang lumalakad sila, sinabi ni Isaac, "Ama." Sumagot si Abraham, "Bakit anak?" Nagtanong si Isaac, "May dala po tayong sulo at panggatong, pero nasan po ang tupa na ihahandog?" Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng tupang ihahandog." At nagpatuloy sila sa paglalakad. Nang dumating sila sa lugar na sinabi ng Diyos, gumawa si Abraham ng altar na bato at inihanda niya ang mga kahoy sa ibabaw nito. Pagkatapos, iginapos niya si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar. Kinuha niya ang itak at nang papatayin na sana niya si Isaac, tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. "Abraham, Abraham!" Sumagot si Abraham, "Narito po ako." Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang anak mo. Ngayon, napatunayan ko na may takot ka sa Diyos dahil hindi mo ipinagkait ang kaisa-isa mong anak." Paglingon ni Abraham, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nasabit sa mga sanga ng kahoy at hindi na ito makaalis. Kaya kinuha ito ni Abraham at tinihandog bilang handog na sinusunog kapalit ng kanyang anak. Tinawag ni Abraham ang lugar na iyon na naglalaan ang Panginoon. Ito ang pinagmulan ng kasabihang, "Sa bundok ng Panginoon may inilalaan siya." Muling tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham mula sa langit. Sinabi niya, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, Sumusumpa ako sa sarili ko na pagpapalain kita ng lubos, dahil hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Bibigyan kita ng mga lahi na kasindami ng mga bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa mundo dahil sumunod ka sa akin." Pagkatapos nito, binalikan nila Abraham at Isaac ang kanilang mga alipin, at bumalik sila sa Beersheba at doon na nanirahan. Ang mga lahi ni Nahor. Pagkalipas ng ilang panahon, nabalitaan ni Abraham na ang kapatid niyang si Nahor ay may mga anak kay Milka. Si Uz ang panganay, sumunod si Buz,
Kemuel ang ama ni Aram, Kesed, Hazo, Pildas, Jidlaf, at Betuel. Silang 8 ay ang mga anak ni Nahor kay Milka. Si Betuel ang ama ni Rebeka. May mga anak din si Nahor sa isa pa niyang asawa na si Reuma. Sila'y sina Teba, Gaham, Tahaz, at Maaka. Genesis 23. Namatay si Sarah at bumili si Abraham ng paglilibingan. Ika-23 kabanata. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Labis ang paghihinagpis ni Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Ngayon, iniwan muna ni Abraham ang bangkay ng asawa niya at nakipagkita siya sa mga Heteo at sinabi sa kanila, "Nakatira ako rito sa lugar ninyo bilang isang dayuhan. Kaya kung maaari ay pagbilhan din ninyo ako ng lupa na maaari kong paglibingan ng asawa ko." Sumagot ang mga Heteo, "Ginoo, makinig ka muna sa amin. Kilala ka namin na isang tanyag na tao. Kaya maaari mong ilibing ang asawa mo kahit saan na pinakamabuting libingan dito sa amin. Walang sino man sa amin ang magkakait sa iyo ng kanyang libingan para mailibing mo ang asawa mo." Yumukod agad si Abraham sa harapan ng mga Heteo. Pagkatapos sinabi niya, "Kung payag kayo na rito ko ilibing ang asawa ko, tulungan niyo ako na kausapin si Efron na anak ni Zohar, na ibenta niya sa akin ang kuweba niya na nasa tabi ng bukirin niya sa Makpela. Sabihin ninyo sa kanya na babayaran ko siya sa tamang halaga rito mismo sa harapan ninyo, para maging akin ito at gawing libingan." Naroon pala si Efron na nakaupo kasama ng mga kababayan niyang Heteo. Kaya sumagot siya kay Abraham na naririnig ng lahat ng Heteo na nagtitipon doon sa pintuan ng lungsod. Sinabi niya, "Sa harap ng mga kababayan ko ay binibigay ko sa iyo ang buong bukirin, pati na ang kuweba. Kaya maaari mo nang ilibing ang asawa mo." Muling yumukod si Abraham tanda ng pagpapasalamat sa harapan ng mga Heteo. Kaya sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat, "Makinig kayo sa akin. Babayaran ko ang halaga ng bukirin. Tanggapin mo ang bayad ko para mailibing ko na doon ang asawa ko." Sumagot si Efron, "Ginoo, ang lupa ay nagkakahalaga ng 400 pirasong pila. Pero ano naman iyon sa ating dalawa? Sige, ilibing mo na ang asawa mo." Pumayag si Abraham sa halagang sinabi ni Efron. Kaya nagkilo siya ng 400 pirasong pila ayon sa bigat na pinagbabasihan noon ng mga mangangalakan. At ipinayad niya ito kay Efron sa harap ng mga Heteo. Kaya naging pag-aari ni Abraham ang bukid ni Efron sa Makpela sa silangan ng Mamre, pati na ang kuweba at ang mga punong kahoy sa paligid ng bukid. Saksi ang lahat ng Heteo na nagtipon doon sa pintuan ng lungsod. Inilibing agad ni Abraham si Sarah sa kuweba na nasa bukirin ng Makpela, na sakop ng lupain ng Kanaan. Ang Makpela ay malapit sa Mamre na siyang Hebron, kaya ang bukid pati ang kuweba na dating pagmamay-ari ng mga Heteo ay naging kay Abraham na, at ginawa niya itong libingan. The Book of Psalms chapter 107. Ika-107 kabanata. Pagpupuri sa kabutihan ng Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang pag-ibig niya'y magpakailanman. Sabihin ninyo ito, kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. Dahil tinipon niya kayo mula sa silangan, kanluran, timog at hilaga. May mga taong naglakbay sa ilang. Hindi nila makita ang daan papuntang lungsod na maaari nilang tirhan. Sila'y nagutom at nauhaw at halos mamatay na. Sa kanilang kahirapan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila sa kagipitan. At pinatnubayan niya sila papunta sa lungsod na matitirhan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dahil pinaiinom niya ang mga nauuhaw
at pinakakain ang mga nagugutom. May mga taong ibinilanggo at kinadyanan na nakaupo sa napakadilim na piitan. Nabilanggo sila dahil nagrebelde sila sa mga sinabi ng kataas-taasang Diyos at hindi sumunod sa kaniyang mga payo. Kaya pinahirapan niya sila sa kanilang mabigat na trabaho. Nabuwal sila ngunit walang sino mang sumaklolo. Sa kanilang kagipitan, sila'y tumawag sa Panginoon at sila'y kanyang iniligtas. Pinutol niya ang kanilang mga kadena at sila'y kinuha niya sa napakadilim na piitan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dahil giniba niya ang mga pintuang tanso at binali ang mga rehas na bakal. May mga naging hangal dahil sa kanilang likong pamumuhay. At sila'y naghirap dahil sa kanilang kasalanan. Nawalan sila ng gana sa kahit anong pagkain at malapit ng mamatay. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila. Sa kanyang salita, sila'y nagsigaling at iniligtas niya sila sa kamatayan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dapat silang mag-alay ng handog ng pasasalamat sa Kanya at ihayag ang Kanyang mga ginawa ng may masayang pag-aawitan. May mga taong sumakay sa mga barko at nagbiyahe sa karagatan dahil ito ang kanilang hanap buhay. Nakita nila ang kahanga-hangang mga gawa ng Panginoon sa karagatan. Sa utos ng Panginoon, ang hangin ay lumakas at lumaki ang mga alon. Kaya pumapaitaas ang kanilang barko ng napakataas at pumapailalim. At sila'y nangatakot sa nagbabantang kapahamakan. Sila'y susuray-suray na parang mga lasing at hindi na alam kung ano ang gagawin. Sa kanilang kagipitan, tumawag sila sa Panginoon at sila'y iniligtas niya mula sa kapahamakan. Pinatigil niya ang malakas na hangin at kumalma ang dagat. At nang kumalma ang dagat, sila'y nagalak at pinatnubayan sila ng Diyos hanggang sa makarating sila sa nais nilang daungan. Kaya dapat silang magpasalamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig niya at kahanga-hangang gawa sa mga tao. Dapat nilang parangalan ng Diyos sa kanilang pagtitipon at purihin siya sa pagtitipon ng mga namamahala sa kanila. Nagagawa ng Panginoon ang ilog na maging ilang at ang mga bukal na maging tuyong lupa. Nagagawa rin ng Panginoon na walang maani sa matabang lupa dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. Nagagawa rin niya ang ilang na maging tubigan at sa mga tuyong lupain ay magkaroon ng mga bukal. Pinapatiran niya roon ang mga taong nagugutom at nagtatayo sila ng lungsod na kanilang tatahanan. Nagsasabog sila ng binhi sa bukirin at nagtatanim ng ubas, kaya sagana sila pagdating ng anihan. Sila'y pinagpapala ng Diyos at pinararami ang kanilang angkan. Kahit ang kanilang mga alagang hayop ay nadadagdagan. Ngunit dahil sa pang-aapi, kahirapan at pagkabagabag, sila'y nabawasan at napahiya. Isinumpa ng Diyos ang mga umaapi sa kanila, at sila'y ililigaw at gagala sa ilang na walang daan. Ngunit tinulungan niya ang mga dukha sa kanilang kahirapan, at pinarami ang kanilang sambahayan na parang kawan. Nakita ito ng mga matuwid, at sila'y nagalak, ngunit tumahimik ang masasama. Ang mga bagay na ito'y dapat ingatan sa puso ng mga taong marunong. At dapat din nilang isipin ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. The Book of Mark chapter 8. 8 kabanata. Ang pagpapakain sa 4,000. Pagkatapos ng ilang araw, muling nagtipo ng maraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. Nang wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, "Naaawa ako sa mga taong ito. 3 araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko naman sila ng gutom,
Baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. Sumagot ang mga tagasunod niya, "Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao?" Tinanong sila ni Jesus, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Sinabi nila, 7 po. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Pinasalamatan din iyon ni Jesus at iniutos na ipamigay din sa mga tao. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 7 basket. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga 4,000. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao at agad siyang sumakay sa bangka kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. Humingi ng himala ang mga Pariseo. Pagdating nila roon, may dumating ng mga Pariseo at nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos. Pero napabuntong hininga si Jesus at sinabi, "Bakit nga ba humihingi ng himala ang mga tao sa panahong ito? Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang anumang himalang ipapakita sa inyo." Pagkatapos, iniwan niya sila. Sumakay ulit siya sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Ang pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes. Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga Pariseo at ni Haring Herodes." Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? May mga mata kayo pero hindi kayo makakita. May mga tainga kayo pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na ba ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang basket ang natira?" Sumagot sila, 12 po. Nagtanong pa si Jesus, "At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang basket ang natira?" Sumagot sila, 7 po. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi niyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa?" Pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag sa Betsaida. Pagdating nila sa Betsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmakaawa sila na kung maaari ay hipuin niya ang bulag upang makakita. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Betsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, "May nakikita ka na ba?" Tumingala ang lalaki at sinabi, "Nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad." Kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos, tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Bago siya pinauwi ni Jesus ay binilinan siya, "Huwag ka nang bumalik sa Betsaida." Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Pagkatapos, pumunta si Jesus at ang mga tagasunod niya sa mga nayon na sakop ng Cesarea Filipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta." Tinanong sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na siya na anak ng tao
ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila siya, pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig iyon ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan. Pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, "Lumayo ka sa akin, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao." Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kung ako at ang mga aral ko ay kakahiya ni inuman sa panahong ito, na ang mga tao ay makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking Ama at kasama ang mga banal na anghel." Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and share. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there.